I am Ibarda Lusungselo. Ang magtuturo sa inyo kung paano mag-drawing at kung paano yung mga basic steps. By the way, sabihin ko lang po, hindi ba ako professional artist, mag-drawing or sketcher. Pero syempre meron na po tayong konting kaalaman, kaya gusto ko pong ituro sa inyo ngayon yun. Kaya kung gusto niyo pong matuto kung paano yung mga basic steps or mga methods sa pag-drawing, panoorin niyo lang po ito at let's go! Ang aking unang ituturo ay ang circle method. Ang circle method ay makakatulong sa pagguhit upang malaman kung gaano kahaba or gaano ang espasyo ng i-drawing nating mukha. Pangalawa ay ang cross method. Ito ay makakatulong upang ating malaman kung saan ba dapat ipwesto ang mata, ilong, bibig, pati na rin ang hugis ng muka na ating iguguhit. Pangatlo, kung inyong napapansin ay naiguhit ko na ang muka dahil ito sa tulong ng cross and circle method. Kaya malaking tulong talaga ang mga methods. At ang susunod naman ay ibinox ko lang kung saan dapat ilagay ang kilay, mata, ilong, at ang bibig. Suggest ko lang na gawin nyo ito kasi makakatulong ito sa inyo upang hindi magtabingi yung face na gagawin ninyo. At ayan na nga mga ka-beginners, hinay ko na pala yung ating iginuhit. Ang iginuhit nga pala natin ay si Goku. Si Goku, kung hindi niyo siya kilala, isa ito sa mga famous anime na napapanood matagal na. Ayan, tamang highlight lang tayo hanggang tayo matapos na. Isa pa pala sa mga isasuggest ko is gumamit muna kayo ng pencil bago nyo ito i-highlight. Kasi makakatulong yung pencil kasi once na nagkamali tayo sa pagdodrawing, pwede natin siyang burahin. Unlike sa kapag ballpen agad yung ginamit mo, pag nagkamali ka, mali ka na agad. Kaya mahalaga yung lapis muna bago yung highlights. Ayan na mga ka-beginners, tapusin lang natin tong i-highlights tapos dumako na tayo sa next steps. Ayan na nga, tayo'y patapos na at ang susunod naman natin gagawin ay kukulayan natin itong ating iginuhit upang mas lalo itong maging maganda at mas maging makulay. Ang may recommend ako naman pangkulay sa inyo ay ang acrylic marker kasi once na minix mo ang dalawang kulay, talagang magmimix siya sa isa't isa. Hindi ka na may hirapang i-blend, automatic na magmimix na siya, kaya maganda talaga siyang gamitin. By the way guys, eto, kinukulayan ko na nga pala si Goku at inuna ko muna yung mga dark side niya. By the way, sa isang color lang na brown, makakagawa ka na ng tatlong kulay. Pag minix mo yung white, brown, pwede mo siyang maging light brown, brown, and also the dark brown. Kaya maganda talaga tong acrylic marker kasi nagmimix siya. Ayan o, kung makikita nyo, nagmimix talaga siya. Parang meron tayong light brown na kulay pero dark brown and color white lang talaga yung ginagamit natin dyan. Diba ang galing? I-blend lang natin ng i-blend. Ito na yung sinasabi ko, kailangan may tiyaga tayo kung tayo magdodrawing. Kasi kung wala kang tiyaga sa pagdodrawing, hindi gaganda yung kalalabasan ng yung dinodrawing. Kaya mahalaga talaga na may tiyaga tayo kapag gusto talaga nating pagandahin yung drawing natin. Ayan, sinisimulan ko nang gawin ng buhok ni Goku, which is katulad lang din sa brown. Makagawa ka ng iba't ibang kulay kapag may
dapat alam mo yung kung paano mag-mix ng mga kulay para maganda yung kalabasan ng iyong drawing. At ito na nga pala ang kinalabasan ng ating drawing. Sana'y natulungan kayo ng aking mga method. Salamat!